Ito talaga yung tanong na hindi masagot-sagot ng mga anti-Catholic. Kapag tinatanong ko ito, ang dami nilang paligoy-ligoy. Minsan, nag-change topic para hindi lang pansinin yung tanong ko na ito. Minsan kasi sinasagot ko yung mga nagme-message sa akin, minsan yung mga nagko-comment ng aking mga videos. Kagaya nito, ang madalas talaga nilang binabato ay sumasamba daw ang Catholic ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko siya kung sinong Diyos-Diyosan. Pangalanan mo kung sino ang Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ang dami nilang paligoy-ligoy, hindi nila masagot ang tanong ko kung anong pangalan ng Diyos-Diyosan ng Catholic. Pangalan lang talaga ng Diyos-Diyosan ang hinihiling ko pero hindi nila masagot-sagot. Ang madalas nilang sagot, ang rebulto daw, ang Diyos-Diyosan, pero hindi nila mapangalanan. Kagaya nito, Diyos-Diyosan daw ito, pero alam naman nating mga Catholic na imahit ito ng ating Panginoong Hesukristo nung ipinako siya sa krus. Ito ay nagpapaalala kung bakit tayo pinatawad at iniligtas. Ito ay visual aid para alalahanin ang sacrifice ni Jesus Christ. Hindi nila mapangalanan kung sino ang nasa krus na ito. Hindi nila maibigay ang pangalan. Kasi kung sasabihin nila na si Hesukristo, malalaman nila sa sarili nila na inaakusahan pala nilang Diyos-Diyosan si Hesukristo. Sa Biblia kasi, ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay hindi nakadepende sa pangalan o kung sino ang nirepresent ng isang imahen, kundi nakasintro ito sa kung ano mismo ang ginagawa mo sa harap ng imahen. Niyuyukuran mo ba ito o sinasamba? Ngayon, ipapakita ko kung ano mismo ang qualifier na ibinigay ng Diyos kung kailan o paano nagiging Diyos-Diyosan ang isang imahen. Dahil malinaw ang utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang upang sambahin. Ang qualifier dito kung papaano nagiging Diyos-Diyosan ng anumang imahen ay yung upang sambahin. Ibig sabihin, nakasintro ito sa kung ano ang ginagawa mo sa harap ng imahen. Kaya hindi dito pinag-usapan kung anong pangalan o kung kaninong rebulto yun, kundi yung puso ang tinitingnan kung papaano niya nagbibigay ng devotion and worship sa naturang imahen. Pangalawa, yung phrase na larawan ng anumang nilalang, ito ang malawak na scope ng mga imaheng tinutukoy ng utos. Anumang nilalang na maaring gawa ng larawan na nasa langit o nasa lupa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na exempted ang rebultong ito dahil hindi naman ito si Baal, si Mary naman ito, hindi naman ito pagan gods. Pero hindi ganyan ang wordings ng utos. Hindi sinabi ng Diyos na larawan ng anumang paganong Diyos. Ang sinabi niya ay larawan ng anumang nasa langit o nasa lupa. So taga saan ba yung ginawa niya ng rebulto? Taga langit ba yan o taga lupa? Kaya ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay nakadepende sa kung ano ang ginagawa mo mismo sa harap ng imahen. Yung utos ng Diyos na huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, ang dalawang words na yan are both acts of worship. Sa original Hebrew, ang bow down dito ay nasa participle form mula sa verb na nangangahulugang to bow down o to prostrate oneself. At sa religious context, ang aksyon na ito ay nagpapakita ng submission at reverence sa object na pinag-uukulan nito. So kapag ginawa mo ang mga ganitong aksyon sa isang rebulto batay sa context, kahit sabihin mo pang hindi ko naman siya itinuring na Diyos, hindi ko naman siya sinasamba, ngunit yung aksyon mo mismo ang nagsasabi na pagsamba ang nangyayari. Dahil ang religious significance ng isang aksyon ay hindi lamang nakasalalay sa sinasabi ng tao, kundi sa aksyon, context at kung kanino o saan ito iniuukol. Sa Biblia, may mga pagkakataon na ang Diyos ang nag-utos na gumawa ng mga imahen. May mga kerubin na ipinagawa sa tabernacle, may bronze serpent na ipinagawa kay Moses, at may iba pang sacred imagery na ginamit sa sanctuary. So malinaw, hindi ipinagbabawal ng Diyos ang lahat ng uri ng visual representation o artworks. Ang ipinagbawal ay yung pagkakaroon ng imahen upang yuyukuran o sasambahin. Dahil ang mga imaheng ipinagawa ng Diyos sa Old Testament ay hindi para gawing object of devotion. Hindi sila dinasalan, hindi sila pinag-aalayan, hindi sila pinaglilikuran bilang may divine power. At alam mo ba ang nangyari sa bronze serpent? Ito mismo ang ipinagawa ng Diyos kay Moses. After around 700 years, nandun pa rin ito sa Israel. Ibang generation na ito. Pero may problema dahil ginamit na ito ng mga Israelita sa maling paraan. Ginawa na nila itong bahagi ng kanilang religious devotion. Sa 2 Kings chapter 18 verse 4, sinimulan nilang sunugan ito ng insenso at nag-alay ng sakripisyo rito. Kaya ano ang nangyari sa naturang rebulto na ipinagawa mismo ng Diyos? Ito ay winasak. Bakit? Dahil naging cause na ito ng maling pagsamba, idolatry. Isipin mo, yung dating instrument na ginamit mismo ng Diyos para ipakita ang kanyang mercy at kapangyarihang magpagaling ay sinira para matigil lang ang devotion ng mga Israelita sa imaheng yun. Hindi dahil masama ang bronze serpent, kundi mali na ang paggamit nila sa naturang imahen. So dito natin makikita
ang malinaw na biblical principle. Hindi ang imahen o rebulto ang problema. Ang problema ay kapag naging object of devotion and worship ang anumang imahen, dinadasalan, pinag-aalayan, niluluhuran bilang bahagi ng devotion, ginawang mediator. Kaya kapag sinabi ng isang tao na hindi naman pagan God yung nire-represent ng rebulto ko, ngunit ang tanong ay, ano ba ang ginagawa mo sa harapan ng rebultong yon? Kasi kung ang bronze serpent mismo na ipinagawa ng Diyos ay eventually winasak dahil nagiging sanhi na ito ng idolatrous devotion, then what makes your graven images na maging exempted dito? Malinaw sa atin ang qualifier kung papaano nagiging Diyos-Diyosan ang isang imahin. At ito ay kapag niyuyukuran o sinamba. At ang saklaw ng mga imaheng tinutukoy ng utos ay langit at lupa. Kaya hindi nakadepende sa pangalan ng rebulto, kundi ito'y nakadepende sa kung ano ang purpose at kung ano ang ginagawa mo sa naturang imahin. Tandaan natin, hindi lang verbal declaration ang tinitingnan ng Diyos, kundi tinitingnan din niya ang action and devotion ng puso natin. May malalim na dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na tayo yuyuko at sasamba sa anumang larawan. Ayaw niyang may anumang bagay na pumapagitna sa relationship natin sa Kanya. Ang problema kasi kapag sa rebulto nakatuon ang devotion ay, una, inililipat nito ang devotion ng puso mula sa Diyos patungo sa imahin, gaya na nangyari sa mga Israelita doon sa bronze serpent, kung saan ito ay winasak dahil naging object na ito ng kanilang religious devotion. Pangalawa, nagbibigay ito ng religious significance sa isang bagay na walang buhay at walang sariling kapangyarihan. Sabi sa Romans 1:25, tinalikuran nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan dahil sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang Diyos lamang ang dapat sambahin. At pangatlo, unti-unti nitong inilalayo ang puso mula sa direktang pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. At ito ang nakakalungkot. Maraming tao ngayon kapag may problema, kapag may hinihiling, kapag desperado silang marinig ng Diyos, ay kaagad silang lumapit sa rebulto ng mga santo o kay Mary. Tapos sasabihin, Hail Mary, pray for us. Hinihiling nilang ipagdarasal sila ng isang patay, ngunit sa Biblia, ang patay ay wala nang nalalaman pa. At hindi lang yan, malinaw ang utos ng Diyos, huwag makikipag-ugnayan sa patay. At ito'y itinuring niyang isang karumal-dumal. Ang sabi ni Jesus, ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ang invitation niya ay lumapit ka sa Kanya, direkta at buong puso. Dahil si Kristo ang ating only mediator, hindi ang mga santo. At sa huli, hindi lang ito tungkol sa rebulto, ito ay tungkol sa kung kanino mo ibinibigay ang puso mo. Kapag may problema ka, sino ang una mong tinatakbuhan? Mga santo ba o si Jesus? Kapag natatakot ka, sino ang tinatawag mo? Kapag may hinihiling ka, kanino ka lumuluhod? Kung ang Diyos mismo ay nakakarinig sa mga prayers mo, bakit ka palalapit sa isang imaheng hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita? Samantalang ang Diyos na tinatawag natin ay buhay at totoo. Nakikita ka niya, naririnig niya mga prayers mo. Alam niya ang lahat ng naranasan mo at ang mga bagay na hindi mo masasabi kanino man. Alam lahat yan ng Diyos. So bakit ka pa makikipag-ugnayan sa isang bagay na walang buhay? Lumapit ka sa Diyos mismo, kausapin mo siya at ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng bagay. At lagi mong tatandaan, ang Diyos lamang ang karapat-dapat tumanggap ng buong pagsamba mo.